May mga lugar sa Pilipinas na tila kinalimutan na ng panahon. Hindi dahil sa layo, kundi dahil sa hiwagang bumabalot dito, isang uri ng hiwaga na mas pipiliin mong huwag nang usisain pa. Ang Barrio Tapayan ay isa sa mga ganoon. Nagsimula ang lahat sa isang pangakong binitiwan ko kay Dado, ang matalik kong kaibigan mula pa noong high school. Samahan mo lang ako, Tomas, sabi niya isang hapon habang nagkakape kami sa Maynila. Saglit lang tayo doon. Liligawan ko lang ulit si Lenny. Si Aling Lenny. Isang pangalang madalas mabanggit ni Dado nitong mga nakaraang buwan. Maganda raw, mabait, mahinhin, lahat na yata ng katangiang hinahanap niya sa isang babae ay nasa kay Lenny na. Pero may kakaiba sa tuwing ikinukwento siya ni Dado. Parang may kulang, parang may hindi sinasabi. Kilala ko si Dado, madaldal iyan lalo na kapag tungkol sa babae. Pero kay Lenny, tipid ang mga salita niya, parang may iniiwasan. Saan ba yung Barrio Tapayan? Tanong ko, habang pinapanood ang unti-unting paglamon ng dilim sa syudad mula sa bintana ng coffee shop. Malayo-layo, sagot niya, umiiwas ng tingin. Mga 4 na oras na biyahe mula rito, tapos sasakay pa ng tricycle papasok. Hindi ako mapakali, may kung anong bumabagabag sa akin tungkol sa lugar na iyon. Narinig ko na ang pangalan ng baryo dati sa mga kwentong barbero ng mga matatanda sa probinsya namin sa Batangas. Barrio Tapayan. Isang lugar na bihira puntahan dahil sa layo at sa mga kwento. Mga kwentong hindi mo malaman kung totoo o gawa-gawa lang ng mga taong walang magawa. Sigurado ka ba dyan, Dado? Usisa ko. Bakit doon pa? Ang dami namang babae rito sa Maynila. Ngumiti lang siya, isang pilit na ngiti. Iba si Lenny, Tomas. Maniwala ka. At saka, kailangan ko ng kasama. Alam mo na, para may moral support. Sa huli, pumayag din ako. Ano pa nga ba? Kaibigan ko si Dado. At siguro, kailangan ko rin munang lumayo sa ingay at gulo ng Maynila. Isang maikling bakasyon sa isang tahimik na baryo. Iyon ang nasa isip ko. Mali pala ako. Ang daan papasok sa Barrio Tapayan ay isang mahabang serpent ng lupa at graba, na tila nilamon na ng nagtataasang mga puno ng nyog at kawayan sa magkabilang gilid. Luma at kinakalawang na ang motor ni Dado, at bawat lubak ay parang suntok sa aming mga likuran. Tanghaling tapat ng kami bumiyahe, pero pagpasok namin sa kakahuyan papuntang Tapayan, biglang dumilim ang paligid. Ang init ng araw ay napalitan ng malamig na hangin na may dalang amoy ng lupa at nabubulok na dahon. Malapit na ba tayo? Tanong ko, medyo naiirita na sa yugyog ng motor. Konting tiis pa, sagot ni Dado, pilit pinasigla ang boses. Pero ramdam ko ang kaba niya. Mas mahigpit ang kapit niya sa manibela. Maya-maya, umubo ang makina ng motor. 2 beses, 3 beses, hanggang sa tuluyan na itong namatay. Nasa gitna kami ng kawalan. Walang bahay, walang tao. Tanging mga puno at ang makapal na katahimikan na binabasag lang ng huni ng mga kuliglig. Patay, bulong ni Dado, bumaba ng motor. Sinubukan niyang paandarin ulit pero wala. Tumingala siya sa langit. Ang kaninang maliwanag na langit ay nababalot na ngayon ng makakapal at maitim na ulap. Ambon. Malamig na ambon ang nagsimulang pamatak sa aming mga balat. Malas naman sabi ko, napakamot sa ulo. Kinuha ko ang cellphone ko mula sa bulsa. No signal. Wala man lang signal dito. Umiling si Dado. Wala talaga. Minsan nagkakaroon, kapag kumukulog. Napatingin ako sa kanya. Seryoso ba siya? Signal kapag kumukulog. Anong klaseng lugar ito? Habang abala si Dado sa pagkutingting ng motor, hindi ko maiwasang libutin ng tingin ang paligid. Madilim ang kakahuyan. Ang mga puno ay tila mga higanteng nakabantay, ang mga sanga nila'y mistulang mga kamay na nakaumang sa amin. May kung anong bigat sa hangin, isang pakiramdam na hindi ka nag-iisa. Sumulyap ako sa side mirror ng motor. Sa likuran namin, sa may kurbada ng daan kung saan kami nanggaling, may nakita akong anino. Isang anino ng tao. Nakatayo lang. Nakatingin sa amin. Kumurap ako. Pagdilat ko, wala na. Baka guni-guni ko lang, dala ng pagod at pagkabagot. Pero tumayo ang mga balahibo ko sa batok. Tara na, Tomas, sabi ni Dado, sumusuko na sa motor. Itulak na lang natin. Malapit na naman siguro tayo. Mabigat ang motor, at madulas ang daan dahil sa ambon.
Halos 1 oras din kaming nagtulak, pawis at hininga ang puhunan. Ang ambon ay naging ulan na. Basa na ang aming mga damit at ang lamig ay unti-unti nang gumagapang sa aming mga buto. Sa wakas, natano namin ang mga unang bahay ng Barrio Tapayan. Mga bahay na gawa sa kawayan at pawid na tila pag-alagala lang sa gilid ng malubak na daan. Ang iilang bombilyang nakasabit sa mga poste ay andap-andap, tila hirap ng huminga. Kakaunti ang mga taong nasa labas. Ang mga nakita namin ay mga matatanda, nakaupo sa kanilang mga rocking chair sa balkon, ang mga matay blanco, nakatitig sa kawalan. Walang ngumingiti, walang bumabati, para kaming hangin na dumaan. Ganito ba talaga dito? Tanong ko kay Dado. Bumubulong. Medyo, sagot niya, halatang hindi rin komportable. Tahimik lang talaga ang mga tao rito. Huminto kami sa tapat ng isang maliit na tindahan na siya ring nagsisilbing kainan. Isang babae ang lumabas mula sa loob. Siya marahil si Aling Lenny. Tama si Dado. Maganda nga si Lenny. Maputi ang balat, mahaba ang itim na buhok na nakapusod, at may mga matang nangungusap. Pero sa kabila ng ngiti niya, may kakaibang lamig sa kanyang mga mata. Isang lamig na hindi ko maipaliwanag. Nakasuot siya ng blusang may mahabang manggas, kahit na medyo mainit pa rin naman sa loob ng tindahan. Natatakpan nito ang kanyang mga braso hanggang sa pulsuhan. Dado, dumating ka pala, bati ni Lenny, ang boses ay malambing ngunit walang sigla. Lumapit siya kay Dado at bahagyang yamakap. Siyempre naman, Lenny. Pinanggako ko, di ba? Sagot ni Dado, halatang tuwang-tuwa. Ipinakilala niya ako. Si Tomas nga pala, Lenny. Kaibigan ko. Ngumiti si Lenny sa akin. Muli, ang ngiting iyon, abot sa labi, pero hindi umaabot sa mga mata. May tiningnan siya sa aking mga mata, isang sulyap na tila sinusuri ang aking pagkatao, bago iniabot ang kamay. Malamig ang kanyang palad, kahit pa nga bahagyang mamasa-masa sa pawis. At napansin ko, kahit sa pag-abot ng kamay, maingat niyang itinago ang kanyang pulsuhan sa ilalim ng leleyan ng manggas. Pasok kayo, iniaya niya. Tamang-tama, nagluto ako ng hapunan. Sa loob ng tindahan ay may ilang mesang kahoy at mga upuang may kalumaan na rin. Malinis ang lugar, ngunit may kakaibang amoy, parang pinaghalong luma at bulaklak na sampagita, pero may bahid ng, ano nga ba? Hindi ko matukoy. Parang amoy ng natuyong dugo na sinubukang linisin. Ipinilig ko ang ulo ko. Guni-guni ko lang siguro iyon. Habang kumakain kami ng adobong manok na walang lasang alat at kanin, panay ang kwento ni Dado tungkol sa biyahe namin. Tawa siya ng tawa habang ikinukwento ang pagkasira ng motor, pero hindi ko magawang makisabay. Si Lenny ay tahimik lang na nakikinig, paminsan-minsan ay ngumingiti o tumatango. Ang mga mata niya ay laging nakatuon kay Dado, na para bang ito lang ang tao sa silid. Pakiramdam ko ay hangin lang ako. Maya-maya, may isang matandang lalaki na pumasok sa tindahan. Payat, hukot ang likod, at gusot ang damit. Ang mukha niya ay puno ng mga linya ng pagod at marahil, ng takot. Huminto siya sa may pintuan, ang mga matay nanlilisik habang nakatingin sa amin ni Dado. Si Lenny ay bahagyang natigilan, at ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho. Mang Isko, bati ni Lenny, pilit pinapakalma ang boses. Napadaan po kayo? Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, lumapit ito sa aming mesa. Tumayo ito sa tabi ko, ang amoy ng alak at sigarilyo ay nanunuot sa hangin. Mga dayo, sabi ni Mang Isko, ang boses ay magaspang at nanginginig, pero may diin. Tumingin siya sa akin, tapos kay Dado. Hindi kayo taga rito. Opo, Mang Isko, sagot ni Dado, medyo naiilang. Bisita lang po kami ni Lenny. Umismed si Mang Isko. Bisita? Tumingin siya kay Lenny, isang tinging may halong awa at galit. Hindi ko matiyak. Ibinalik niya ang tingin sa amin. Tapayan ay hindi lugar para sa mga bisita. Lalo na ngayon. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ko, hindi na napigilan ang sarili. May kung anong kaba ang nagsimulang kumalat sa dibdib ko. Tinitigan ako ni Mang Isko ng mariin. Ang mga mata niya ay malalim, parang may nakita ng mga bagay na hindi kayang maunawaan ng ordinaryong tao. Yumuko siya ng bahagya, para lang kaming dalawa ang makarinig. Umalis na kayo, bulong niya, ang hiningay amoy tuba. Umalis kayo bago dumating ang Miyerkules. Hindi kayo dapat naririto pagpatak ng gabi sa Miyerkules.
Nagitle siya, napatingin sa paligid na parang may narinig, bago nagmamadaling tumalikod at lumabas ng tindahan, na wala sa dilim ng papalubog na araw. Natahimik kaming tatlo. Si Dado ay napakunot ang noo, halatang nainis sa inasal ng matanda. Si Lenny naman ay nakayuko, pinaglalaroan ang tirang pagkain sa kanyang plato. Ako, hindi ako mapakali. Ang mga salita ni Mang Isko ay umalingaw-ngaw sa isip ko, umalis kayo bago dumating ang Miyerkules. Bakit Miyerkules? Ano ang mayroon sa Miyerkules? Hayaan nyo na si Mang Isko, sabi ni Lenny, pilit nang umingiti ulit. Lasing lang yun. Palagi namang ganyan yun kapag nakakainom. Pero parang seryoso siya, Lenny, sabi ko. Hayaan mo na nga sabi, Tomas, sabad ni Dado, iritado. Panira ng momentong matandang to. Huwag mo nang intindihin. Pinilit kong huwag nang isipin ang babala ni Mang Isko, pero mahirap. Parang isang tinik na bumaon sa aking isipan. Natapos kaming kumain. Inalok kami ni Lenny na tumuloy muna sa isang maliit na kubo na hindi kalayuan sa kanyang tindahan. Bakante raw yun at pwedeng-pwede naming tuluyan habang inaayos ang motor ni Dado. Wala kaming nagawa kundi pumayag. Gabi na, at wala kaming ibang mapupuntahan. Ang kubo ay maliit lang, gawa sa soali at kawayan. May dalawang papag na may manipis na banig, isang maliit na mesa, at isang gasera na siyang nagsisilbing ilaw. Malinis naman sa loob, pero amoy luma pa rin. Amoy ng kahoy na matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Pagod kami pareho ni Dado kaya't hindi na kami nag-usap pa. Humiga na kami agad sa aming mga papag. Pinatay ni Dado ang gasera, at nilamon kami ng dilim. Ang tanging liwanag na pumapasok ay mula sa siwang ng bintana, liwanag ng buwan na sinasala ng mga ulap. Sa labas, ang huni ng mga kuliglig at palaka ay parang isang korong walang katapusan. Ngunit sa ilalim ng mga tunog na iyon, may isang katahimikang nakakabingi. Isang katahimikang tila nag-aabang. Hindi ako makatulog. Pabalik-balik sa isip ko ang mga nangyari sa araw na iyon, ang nasirang motor, ang mga blankong mukha ng mga taga-baryo, ang malamig na mga mata ni Lenny, at ang babala ni Mang Isko. May mali sa lugar na ito. Ramdam na ramdam ko. Ilang oras ang lumipas. Tulog na si Dado, maririnig ang mahina niyang hilik. Ako naman ay gising pa rin, nakatitig sa kisemeng gawa sa anahaw. Nang bigla, may narinig akong kakaibang tunog mula sa labas. Hindi siya huni ng kuliglig o palaka. Hindi rin tunog ng hangin. Ito ay parang kaluskos. Isang mahinang kaluskos na parang may kumakalabit sa dingding na soali. Sinundan ito ng isa pa. At isa pa. Papalapit. Papalapit sa pinto ng kubo. Kaskas. 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 Parang mga kuko. Mahahabang kuko na kinakaskas sa kawayan. Napabangon ako, hindi humihinga. Nanindig ang mga balahibo ko. Sinilip ko si Dado. Mahimbing pa rin ang tulog niya. Dahan-dahan akong bumangon mula sa papag, kinakapa ang daan sa dilim papunta sa bintana. Sumilip ako sa maliit na siwang. Madilim sa labas, tanging ang andap-andap na liwanag ng buwan ang nagbibigay ng kaunting aninag. Walang tao, walang hayop, tanging ang mga anino ng mga puno na sumasayaw sa ihip ng hangin. Nawala ang tunog. Baka pusa lang, sabi ko sa sarili ko. O baka daga. Bumalik ako sa papag, pilit pinapakalma ang sarili. Ngunit ilang sandali pa lang ang nakakalipas, may narinig na naman ako. Hindi nakaluskos. Isang ungol. Mahina, pero malinaw. Isang ungol na parang nagmumula sa isang taong nasasaktan. O natatakot. HMMMM. HMMMM. Nagmumula ito sa direksyon ng kakahuyan, sa likuran ng kubo. Hindi na ako mapakali. Ginigising ko si Dado. Dado! Gising, yugyug ko sa kanya. Ano ba, ungol ni Dado, inaantok pa. May naririnig ka ba? Tanong ko, bumubulong. Tumahimik si Dado, nakikinig. Maya-maya, nanlaki ang mga mata niya. Narinig din niya. Ang ungol. Mas lumakas ito ngayon, mas malungkot, mas desperado. Ano yun? Tanong ni Dado, halatang natatakot na rin. Hindi ko alam. Pero parang galing sa gubat, sagot ko. Nagkatinginan kami. Sa mga mata namin, nakita ko ang parehong pag-aalangan at pag-uusisa. Dapat ba naming hayaan na lang? O dapat naming alamin kung ano yon? Sa huli, nanaig ang pag-uusisa o marahil, isang uri ng kabaliwan na dala ng kaba. Dahan-dahan naming binuksan ang pinto ng kubo.
Sumalubong sa amin ang malamig na hangin ng gabi. Kinuha ko ang gasera, habang si Dado naman ay dumampot ng isang pirasong kahoy na pwedeng ipanghampas. Sinundan namin ang tunog. Papasok sa gilid ng kakahuyan, kung saan mas madilim at mas siksik ang mga puno. Ang liwanag ng gasera ay limitado lang ang naabot, lumilikha ng mga gumagalaw na anino sa aming paligid. Bawat kaluskos ng dahon sa aming mga paa ay nagpapatindig ng aming mga balahibo. Ang ungol ay patuloy pa rin, tila isang gabay sa aming paglalakbay sa dilim. Huminto kami nang matano namin ang isang abandonadong bahay kubo sa gitna ng isang maliit na patag. Luma na ito, ang ibang bahagi ng dingding at bubong ay sira na. Walang ilaw, walang bakas ng tao. Ngunit doon nagmumula ang ungol. Dahan-dahan kaming lumapit. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Sumilip kami sa loob. Ang tumambad sa amin ay isang tanawing hindi namin malilimutan. Sa gitna ng maliit na silid, sa ilalim ng sinag ng buwan na tumatagos sa butas na bubong, ay may isang matandang babae. Nakakadena ang kanyang isang paa sa isang makapal na haligi ng bahay. Ang kadena ay mahaba, sapat para makagalaw siya ng kaunti, pero hindi sapat para makatakas. Ang kanyang damit ay punit-punit at marumi. Ang kanyang buhok ay gusot at mahaba, tumatakip sa bahagi ng kanyang mukha. Siya ang umuungol. Pero ngayon, hindi na lang ungol. Nagsasalita siya, paulit-ulit, sa isang lengguwaheng hindi namin maintindihan. Malalim na Tagalog, o ibang dialekto, hindi namin alam. Ang tunog ay guttural, parang nagmumula sa kailaliman ng kanyang lalamunan. Itinaas niya ang kanyang ulo, at nakita namin ang kanyang mga mata. Mapupula ang mga iyon. Nagniningning sa dilim, parang mga baga. Isang tinging puno ng galit, ng pagkabaliw, at ng isang uri ng kalungkutang hindi kayang isalarawan ng mga salita. Nakatitig siya sa amin. Hindi kumukurap. Napaurong kami ni Dado, parehong hindi makapagsalita sa takot. Ang matandang babae, alamin namin kalaunan na siya si Lola Sima, ay ngumuso, nagpakita ng mga ngiping halos wala na, at muling nagsalita sa hindi maintindihang lengguwahe, ang boses ay mas malakas, mas mapilit. Hindi namin alam kung ano ang gagawin. Tutulungan ba namin siya? Paano? Sino siya? Bakit siya nakakadena dito? Pero nanaig ang takot. Mabilis kaming tumalikod ni Dado, halos magkandara pa sa pagtakbo pabalik sa aming tinutuluyang kubo. Hindi kami lumingon. Ang mga ungol at ang hindi maintindihang salita ni Lola Sima ay humahabol sa amin sa dilim, isang paalala na ang Baryo Tapayan ay hindi lang isang tahimik na lugar. Ito ay isang lugar na may itinatagong lihim, isang madilim at nakakatakot na lihim. Pagbalik namin sa kubo, isinara namin ng mahigpit ang pinto at bintana. Hindi kami nakatulog hanggang sa mag-umaga. Ang imahe ni Lola Sima na nakakadena, ang kanyang mga mata, ang kanyang mga salita, lahat iyon ay nakatatak na sa aming isipan. Ang inaakala naming maikling bakasyon ay nagsisimula ng maging isang bangungot. At ito pa lang ang unang gabi. Miyerkules pa ang darating. Ano nga ba ang mangyayari sa Miyerkules? Ang tanong na iyon, kasama ang imahe ni Lola Sima, ang nagpatuloy na bumagabag sa akin habang hinihintay ang pagputok ng araw. Hindi halos ako nakatulog ng gabing iyon. Ang mga imahe ni Lola Sima, ang mga mata niyang nagbabaga, ang kedang nakapulupot sa kanyang paa, ang mga salitang hindi ko moari, ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Si Dado, sa kabilang banda, ay himbing na himbing pa rin, tila walang bakas ng takot o pag-aalala sa kanyang mukha nang magising siya kinaumagahan. Tara, Tomas, kape tayo kina Lenny, sabi niya, nag-uunat pa, na parang balewala lang ang nangyari kagabi. Dado, hindi ka ba natatakot? Yung matanda kagabi, simula ko, pero pinutol niya agad ako. Ano ka ba? Baka baliw lang talaga yon. O baka nananaginip lang tayo, tumawa siya, pero pilit. Alam kong natakot din siya, pero mas pinili niyang isang tabi yon. Mas mahalaga sa kanya ang makita ulit si Lenny. Paglabas namin ng kubo, sumalubong sa amin ang panibagong araw sa Baryo Tapayan. Maliwanag ang sikat ng araw, pero parang hindi nito kayang pawiin ang kakaibang bigat sa hangin. Ang mga ibon ay hindi humuhuni. Ang mga tao sa labas ng kanilang mga bahay ay tahimik na nagwawalis o nag-aayos ng kanilang mga halaman, ang mga kilos nila'y mabagal at walang buhay. Para silang mga aninong gumagalaw sa isang palabas na walang tunog. Dumiretso kami sa tindahan ni Lenny. Naroon siya, nag-aayos ng mga paninda.
Ngumiti siya nang makita kami, lalo na si Dado. Ang ngiti niyang iyon, nandoon na naman, ang lamig sa likod ng anyong maamo. Magandang umaga, bati niya. Sakto ang dating ninyo, kay titimpla ko lang ng kape. Habang umiinom kami ng kape na mapait at halos walang asukal, may isang grupo ng mga kalalakihan ang nag-uusap sa labas ng tindahan. Ang mga boses nila ay mahihina, pero sapat para marinig namin. Hindi na umuwi kagabi pa. Naghahanap daw ng kuhol sa may sapa. Baka naligaw lang. O baka naman kinuha na. Ang huling salitang iyon, kinuha, ay binigkas ng may kakaibang diin na nagpatayo ng balahibo sa aking batok. Napansin kong napatingin si Lenny sa direksyon ng mga nag-uusap, ang kanyang mga mata ay bahagyang naningkit bago niya ibinalik ang tingin sa amin na parang walang narinig. Sino raw ang nawawala? Tanong ni Dado, na tila ngayon lang napansin ang usapan. Si Lenny ang sumagot, ang boses ay kalmado. Si Kiko, yung binatilyong anak ni Aling Nena. Nagpaalam daw na manguhuhol kagabi, hindi na nakauwi. Hindi ba siya hahanapin? Tanong ko, nagtataka sa tila kawalan ng pag-aalala sa kanilang mga tono. Sa Maynila, kapag may nawawala, nagkakagulo na ang mga tao, nagre-report sa pulis, nagpapanik buying ng flashlight at baterya. Dito, parang balita lang sa radyo nalilipas din. Isa sa mga lalaking nag-uusap ang lumingon sa amin. Payat ito, may bigete, at blanko ang ekspresyon. Bakit hahanapin? Sabi niya, parang nagtataka pa sa tanong ko. Masamang bata yun, si Kiko. Palaaway, nagnanakaw ng manok. Baka napagdiskitahan ng mga hindi nakikita. O baka naman, kinuha na talaga. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng gubat. Ganyan talaga dito. Kapag masama ka, kinukuha ka. Kinuha ka. Ang dali nilang sabihin yon. Walang bahid ng takot, walang lungkot, walang pag-aalala. Para bang natural lang na may mawala. Para bang bahagi na ito ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Napatingin ako kay Lenny, naghahanap ng kahit anong reaksyon, pero abala na siya sa pagpupunas ng mesa, umiiwas ng tingin. Hindi ako mapalagay. Ang nonchalant na pagtanggap nila sa pagkawala ni Kiko ay mas nakakakilabot pa kaysa sa mga ungol na narinig namin kagabi. May mali, sobrang mali. Si Dado naman, pagkatapos ng ilang sandaling pagkunot ng noo, ay bumalik na ulit sa pakikipag-usap kay Lenny, tinatanong kung ano ang mga paborito nitong bulaklak at kung kailan siya pwedeng isama sa pamamasyal sa tabing ilog. Tila nakalimutan na niya agad si Kiko at ang nangyari kagabi. O baka mas pinili niyang magbulag-bulagan. Ang paghanga niya kay Lenny ay parang isang piring na tumatakip sa kanyang mga mata sa mga kababalaghang nangyayari sa paligid. Iniwan ko muna sila at naglakad-lakad sa paligid ng baryo. Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong humanap ng sagot. Napansin ko ang mga bahay. Karamihan ay simple lang, gawa sa kahoy at pawid. Pero may isang bagay na kapansin-pansin, walang mga salamin. Wala akong nakitang salamin sa bintana, sa dingding, kahit sa loob ng tindahan ni Lenny kanina. Kahit yung maliliit na pocket mirror na karaniwang mayroon ang mga babae, wala akong nakita. Lumapit ako sa isang matandang babae na nagdidilig ng halaman. Magandang umaga po, Nay, bati ko. Pwede po magtanong? Tumingin siya sa akin, ang mga matay mapunggay. Ano yun? Ay ho. Napansin ko lang po, parang wala pong mga salamin sa mga bahay dito. Natigilan ng matanda sa pagdidilig. Ibinoling niya ang tingin sa malayo na parang may inaalala. Salamin, bulong niya. Hindi namin kailangan yan dito. Bakit po? Usisa ko. Yumuko siya ng bahagya at bamulong na parang may pinagtatapat na sekreto. Baka sumalamin sila. Sila? Sino ang tinutukoy niya? Hindi na siya sumagot. Nagpatuloy na lang siya sa pagdidilig, hindi na ako pinansin pa. Baka sumalamin sila. Ang sagot na iyon ay nag-iwan ng mas maraming tanong sa aking isipan. Sino ang ayaw nilang makita sa salamin? O ano, may kinalaman ba ito sa mga aswang na kinukwento ng mga matatanda? Sinasabing hindi raw nakikita ang refleksyon ng aswang sa salamin o di kaya iba ang anyong nakikita rito. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Palubog na ang araw, mga bandang 4:00 na ng hapon. Napansin ko ang mga bata na naglalaro sa kalsada, habulan, taguan, tumbang preso. Ngunit bigla, nagsimulang magsigawan ang kanilang mga ina mula sa kani-kanilang mga bahay. Halika na, nene. Pasok. Juanito, tama na yan. Umuwi na. Bilasan nyo. Mag-aagaw dilim na.
Ang mga bata, na kanina lang ay masayang naglalaro, ay nagmamadaling nagsipasok sa kani-kanilang mga bahay, ang mga mukha'y may bahid ng takot. Sa loob lang ng ilang minuto, ang kaninang maingay na kalsada ay naging tahimik na ulit. Walang kahit isang bata na natira sa labas. Bakit? Anong mayroon pagkatapos ng alas 4? Lumapit ako sa isang lalaki na nagsasara ng kanyang bintana. Manong, bakit po pinapapasok na agad ang mga bata? Maaga pa naman po, tanong ko. Tiningnan ako ng lalaki na parang isa akong tanga. Hindi mo ba alam, Iho? Sabi niya. Paglubog ng araw, lumalabas sila. Hindi ligtas ang mga bata sa labas kapag ganitong oras. Hindi na niya hinintay ang sagot ko, isinara na niya ng tuluyan ang bintana. Sila. Paulit-ulit kong naririnig ang salitang iyon. Sino ba ang sila na ito na kinatatakutan ng buong baryo? Bumalik ako sa kubo na gulong-gulo ang isip. Nadatnan ko si Dado na masayang nagkukwento tungkol sa usapan nila ni Lenny. Hindi ko na siya sinakiyan. Dado, hindi mo ba napapansin? Sabi ko. Yung pagkawala ni Kiko, yung walang salamin, yung mga bata na bawal lumabas kapag hapon at si Lola Sima na nakakadena. Hindi ka ba nagtataka? Bumauntong hininga si Dado, halatang naiinis na naman sa pagiging killjoy ko. Tomas, baka naman parte lang talaga ng kultura nila yan. Mga pamahiin ng matatanda, huwag mo nang masyadong dibdibin. Si Lola Sima naman, sabi ni Lenny, kinadi na raw talaga yun para sa proteksyon ng baryo. May pagkabayolente raw kasi minsan, nananakit. Proteksyon ng baryo? O proteksyon mula sa kanya, giit ko. At kung baliw siya, bakit hindi dalhin sa mental hospital? Bakit ikakadena sa isang abandonadong kubo? Ewan ko, Tomas. Ang kulit mo, sigaw ni Dado. Bakit ba ang nega mo? Nandito tayo para mag-relax, para manligaw ako kay Lenny. Pwede bang enjoyan na lang natin? Hindi na ako kumibo. Alam kong wala akong mapapala sa pakikipagtalo kay Dado. Masyado na siyang nabighani kay Lenny para makita pa ang mga panganib na nakapaligid sa amin. Ako na lang ang kailangang mag-ingat. Ako na lang ang kailangang umalam ng katotohanan. Nang gabing iyon, hindi na namin narinig ang mga ungol mula sa kakahuyan. Pero hindi ibig sabihin ay nakatulog ako ng mahimbing. Ang mga katanungan at paghihinala ay patuloy na bumabagabag sa akin. Hanggang sa pagitan ng pagiging gising at tulog, dinalaw ako ng isang panaginip. Nasa gitna ako ng gubat. Madilim, pero may kakaibang liwanag na nagmumula sa buwan kahit hindi ko ito makita. Naglalakad ako sa isang pamilyar na daan, ang daang tinahak namin ni Dado papunta sa kubo ni Lola Sima. Pero ngayon, mag-isa lang ako. Ang hangin ay malamig at mabigat, may amoy ng lupa at bulaklak na kalachuchi. Maya-maya, may narinig akong mga boses. Boses ng mga bata. Kumakanta sila ng isang paikat-ikot na awitin sa isang lengguaheng hindi ko maintindihan. Ang tono ay parang lullaby, pero may halong kilabot. Amalay diwa, sa gabi gumagala, hiningay kinukuha, puso'y sinisila. Anyo'y nagbabago, sa buwang mapula, huwag magpapaloko, sa ngiting kay ganda. Paulit-ulit nilang kinakanta iyon. Ang mga boses nila ay parang nanggagaling sa lahat ng direksyon, umaalingaw-ngaw sa mga puno. Habang naglalakad ako, palakas ang kanilang kanta. Naramdaman kong may sumusunod sa akin. Hindi ko ito makita, pero ramdam ko ang presensya nito. Bawat hakbang ko, may hakbang din sa likuran ko. Bawat paghinga ko, may mainit na hininga akong nararamdaman sa aking batok. Huminto ako. Huminto rin ang nasa likod ko. Ang pagkanta ng mga bata ay biglang tumigil. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas na kabog ng aking dibdib. At pagkatapos, naramdaman ko ito. Isang bagay na malamig at madulas ang dumaila sa aking batok. Dahan-dahan. Mula sa ibaba, pataas. Parang dila ng ahas, pero mas malapad. Napakalamig. Napakasama sa pakiramdam. Gusto kong sumigaw, pero walang boses na lumalabas sa aking lalamunan. Gusto kong lumingon, pero hindi ko maigalaw ang aking ulo. Nananatili akong nakatayo roon, paralisado sa takot, habang nararamdaman ko ang malamig na dila na patuloy na gumagapang sa aking balat. Nagising ako na sumisigaw. Pawis na pawis, habol ang hininga. Si Dado ay nagising din, nagulat sa sigaw ko. Tomas, anong nangyari sa'yo? Tanong niya, ang mga matay ng lalaki sa pag-aalala. Yung panaginip ko, sabi ko, nanginginig pa rin. May dumaila sa batok ko.
Pinakalma ako ni Dado. Binigyan ng tubig. Bangungot lang yan, Tomas, sabi niya. Pagod ka lang siguro. Pero alam kong hindi lang iyon ordinaryong bangungot. Masyadong totoo ang pakiramdam. Ang lamig, ang dulas, ang takot, nararamdaman ko pa rin. At ang awit ng mga bata, Amalay Diwa, sa gabi gumagala. Anyo'y nagbabago. Huwag magpapaloko sa ngiting kay ganda. May kinalaman kaya ito kay Lenny? Hindi na ako nakatulog ulit. Nang mag-umaga, habang si Dado ay abala na naman sa paghahanda para makipagkita kay Lenny, tumakas ako. Kailangan kong makita ulit si Lola Sima. Kailangan kong malaman kung may alam siya. Dahan-dahan akong naglakad pabalik sa kakahuyan, sinundan ang daang pamilyar na mula sa aking panaginip. Ang araw ay sumisikat na, pero ang gubat ay madilim pa rin at tahimik. Nakarating ako sa abandonadong kubo. Mas luma at mas nakakatakot ito sa liwanag ng araw. Sumilip ako sa siwang ng pinto. Naroon pa rin si Lola Sima, nakaupo sa sahig, nakakadena pa rin. Pero ngayon, mukhang mas kalmado siya. Nakatingala siya sa butas na bubong, tila may tinitingnan sa langit. Dahan-dahan akong pumasok. Hindi siya nagulat. Tumingin lang siya sa akin, ang mga mata niya ay hindi na kasing pula kagabi, pero naroon pa rin ang kakaibang lalim. Ikaw pala, sabi niya, ang boses ay mahina at garalgal, pero malinaw. Naiintindihan ko na siya ngayon. Lumapit ako ng kaunti. Lola Sima, ano po bang nangyayari dito sa baryo? Tinitigan niya ako ng matagal. Parang sinusuri niya kung mapagkakatiwalaan ba ako. Maya-maya, umiling siya ng dahan-dahan. Hindi ako ang masama dito, Iho, sabi niya, ang boses ay puno ng pait at lungkot. Hindi ako ang dapat mong katakutin. Sino po, tanong ko, halos pag-ulong. Tumingin siya sa direksyon ng baryo, sa kung saan naroon ang tindahan ni Lenny. Ang mga mata niya ay nagdilim ulit, na puno ng isang emosyong hindi ko moari, takot, galit, babala. Siya, bulong niya, ang boses ay nanginginig na ngayon. Siya ang nagbabalik, malapit na ang gabi ng pagpapanibago. Siya ang nagbabalik, sino si siya? At ano ang gabi ng pagpapanibago? Ang mga tanong na iyon, kasama ang mga salitang binitiwan ni Lola Sima, ang nag-iwan ng mas malalim na kilabot sa aking puso. Ang paghihinala ko ay unti-unti nang nagkakaroon ng hugis, isang hugis na nakakatakot isipin. Ang baryong ito ay hindi lang may itinatagong lihim. Ito ay bihag ng isang kasamaang matagal nang natutulog, at ngayon ay malapit ng magising. Siya ang nagbabalik, malapit na ang gabi ng pagpapanibago. Ang mga salitang iyon ni Lola Sima ay parang mga langgam na gumapang sa aking utak, hindi ako pinatulog ng maayos sa sumunod na gabi, kahit pa wala ng ungol o kaluskos kaming narinig. Siya, sino si siya? At anong klaseng pagpapanibago ang tinutukoy niya? Ang mga tanong ay bumabagabag sa akin, kasabay ng alaala ng aking panaginip, ang malamig na dila sa aking batok, ang awit ng mga bata. Pagbalik ko sa kubo mula sa kubo ni Lola Sima, nadatnan ko si Dado na nagsusuklay, masayang humuhuni. Halatang maganda ang gising. Saan ka galing, Tomas? Tanong niya, hindi man lang lumingon. Kanina pa kita hinahanap. May magandang balita ako. Hindi ako sumagot agad. Pinagmasdan ko siya. Ang dati kong matalik na kaibigan, na ngayon parang ibang tao na. Nababalot ng isang uri ng pagkabulag na dala ng pag-ibig, o marahil, ng kung anong hiwaga ng lugar na ito. Naglakad-lakad lang, sagot ko, umupo sa papag. Ano yung magandang balita mo? Humarap siya sa akin, ang mukha'y nagliliwanag sa tuwa. Si Lenny, parang may gusto na rin siya sa akin, Tomas. Napabuntong hininga ako. Dado, hindi ba't sinabi ko na sayo? Teka lang, pakinggan mo muna ako, putol niya, hindi nawawala ang ngiti. Nagkwentuhan kami kagabi, alam mo ba? Naalala namin yung unang beses naming pagkikita. 10 taon na, pala ang nakalipas. Natigilan ako. 10 taon. Paano nangyari yun? Akala ko ba ngayon mo lang siya nililigawan? Tumawa si Dado. Hindi. Nakilala ko na siya noong college pa ako. Nag-field trip kami malapit dito, tapos napadpad ako sa tindahan niya. Saglit lang kaming nagkausap noon, pero hindi ko siya makalimutan. Alam mo, Tomas, ang nakakagulat. Lumapit siya sa akin, bumulong na parang may ibinabahagang sikreto. Hindi siya tumanda, 10 taon, pero parang kahapon ko lang siya nakita. Ganoon pa rin kaganda, ganoon pa rin kabata tingnan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig.
10 taon. Hindi tumanda. Biglang nag-ugnay-ugnay sa isip ko ang mga piraso ng palaisipan, ang laging mahabang manggas ni Lenny na nagtatago sa kanyang pulsuhan, ang kawalan ng salamin sa baryo, ang babala ni Mang Isko, ang pagkawala ni Kiko, ang mga salita ni Lola Sima, ang panaginip ko. Anyo'y nagbabago. Huwag magpapaloko sa ngiting kay ganda. Dado, sabi ko, ang boses ko'y nanginginig ng bahagya. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Baka naman kamukha lang niya. Hindi, Tomas. Siya yun, giit ni Dado. Imposibleng magkamali ako. Ang mga mata niya, ang ngiti niya, siya talaga yun. Siguro magaling lang siyang mag-alaga ng sarili. O baka naman mapalad lang talaga siya sa kutis. Hindi ako kumbinsido. Ang pakiramdam ng ligalig sa aking dibdib ay mas lumalala. May kailangan akong malaman. Kailangan kong makahanap ng patunay sa aking mga hinala, kahit pa ikagalit ni Dado. Kinahapunan, habang si Dado ay abala sa pagtulong kay Lenny na magbuhat ng ilang sako ng bigas papasok sa maliit na bodega sa likod ng tindahan, nagkaroon ako ng pagkakataon. Alam kong mali ang gagawin ko, pero itinulak ako ng takot at ng pangangailangang malaman ang katotohanan. Dahan-dahan akong pumasok sa loob ng bahay ni Lenny, nakadikit lang ng tindahan. Maliit lang ito, simple, pero malinis. May kakaibang amoy sa loob, ang pamilyar na pinaghalong amoy ng luma, sampagita, at ang bahid ng dugo. Mas matapang ang amoy dito kaysa sa tindahan. Nagpunta ako sa maliit na silid na nagsisilbing kwarto niya. May isang lumang aparador na gawa sa Nara. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ko ito. Damit lang ang laman ng mga unang drawer. Sa pinakaibaba, may isang maliit na bowl na kahoy. Hindi ito nakalock. Binuksan ko ang bowl. Sa loob, may mga lumang papeles at ilang mga litrato. Kinapa ko ang mga ito. May isang lumang sedula, nakapangalan kay Leticia Santos, na may petsa ng kapanganakan na halos hindi na mabasa. Mayroon ding isang baptismal certificate, mas malinaw ang pagkakasulat, pangalan, Leticia M. Santos, petsa ng kapanganakan, ika-27 ng Oktubre taong 1957, lugar ng kapanganakan, Barrio Tapayan 1957. Halos mapaupo ako sa sahig. Kung 1957 siya pinanganak, dapat ay nasa mga 60 anyos na siya ngayon. Pero si Lenny, mukha lang siyang nasa mga 30. Imposible. Kinuha ko ang mga litrato. Ang una ay kuha noong dekada 80, base sa estilo ng damit at sa kupas na kulay ng litrato. Isang babae, nakatayo sa harap ng tindahan, ang tindahan ni Lenny. Ang babae, ay si Lenny. Ganoon na ganoon ang mukha, ang tindig, ang mga mata. Walang pinagbago. May isa pang litrato, mukhang kuha noong dekada 90. Si Lenny ulit, kasama ang isang lalaking hindi ko kilala, nakangiti sila pareho. Pero si Lenny, ganoon pa rin. Walang katanda-tanda. May isa pa, mas bago ng kaunti, siguro mga 10 taon na ang nakalipas. Si Lenny, nag-iisa, nakatayo sa may tabing ilog. Parehong mukha, parehong edad. Para akong sinasakal. Ang hinala ko ay hindi na lang hinala. Ito na ang katotohanan. Si Aling Lenny ay hindi pangkaraniwang tao. At ang hindi niya pagtanda ay hindi dahil sa magaling siyang mag-alaga ng sarili. May ibang dahilan. Isang dahilan na may kinalaman marahil sa sinasabi ni Lola Sima, ang gabi ng pagpapanibago. Isang ritual pagpapanibago ng anyo. Dali-dali kong isinara ang bowl at ibinalik sa aparador. Lumabas ako ng bahay ni Lenny na parang multo, ang puso ko'y dumadagundong sa takot at pagkalito. Kailangan kong makausap si Dado. Kailangan niyang malaman ito. Kailangan naming umalis dito bago mahuli ang lahat. Ngunit paglabas ko, ibang eksena ang sumalubong sa akin. Nakatayo si Dado sa harap ni Lenny, sa gitna ng maliit na espasyo sa harap ng tindahan. Nakaluhod siya sa isang tuhod. May hawak siyang maliit na singsing, isang simpleng singsing na gawa sa pilak. Lenny, sabi ni Dado, ang boses ay nanginginig sa kaba at tuwa. Alam kong mabilis, alam kong hindi pa tayo ganoon katagal na magkakilala ulit, pero sigurado ako sa nararamdaman ko. Mahal kita, Lenny. Will you marry me? Ang mga taga-baryo na kanina lang ay tahimik na nagmamasid ay biglang nagpalakpakan at nagsigawan. Lumabas sila mula sa kani-kanilang mga bahay, pumalibot sa dalawa. May ngiti sa kanilang mga labi, pero ang mga mata nila, blanko pa rin. Parang mga manonood sa isang matagal nang inaabangang dula.
Si Lenny ay ngumiti, ang pamilyar niyang ngiti na hindi umaabot sa mata. Tumingin siya kay Dado, pagkatapos ay sa mga taong nakapaligid sa kanila. At pagkatapos, tumingin siya sa akin. Isang mabilis na sulyap lang, pero sapat na para makita ko ang babala o marahil, ang tagumpay, sa kanyang mga mata. Oo, Dado, sabi niya, ang boses ay malambing. Pakakasalan kita. Mas lumakas ang palakpakan at hiyawan. Niyakap ni Dado si Lenny ng mahigpit. Ang mga taga-baryo ay nagsimulang maglabas ng pagkain at inumin. Biglang nagkaroon ng isang impromptu na selebrasyon. May nagpatugtog ng gitara, may nagsimulang sumayaw. Isang masayang pagdiriwang, pero para sa akin, ito ang pinaka-nakakatakot na sandali mula nang tumapak ako sa Baryo Tapayan. Dinala ako ng agos ng mga tao palapit sa kanila. Inabutan ako ng isang baso ng tuba at isang platito ng pulutan, dinuguan. Tikman mo, Tomas, sabi ng isang matandang lalaki, ngumunguya. Masarap yan. Tiningnan ko ang pagkain. Dinuguan. Walang kasamang puto. At napansin ko ang ibang mga pagkain sa lamesa, adobo, kaldereta, menudo. Lahat ay mukhang masasarap pero may isang bagay na kulang. Walang asin. Kahit sa lamesa, walang patis, walang asin. Naalala ko ang mga kwento ng matatanda, ang asin ay mabisang panlaban sa mga aswang at masasamang espiritu. Dito, sa pagdiriwang na ito, tila ipinagbabawal ang asin. Hindi ko nagalaw ang pagkain. Ang sikmura ko'y parang pinipiga. Ang proposal, ang biglaang selebrasyon, ang kawalan ng asin, lahat ay nagpapahiwatig ng isang bagay na masama. Isang ritual. Isang paghahanda para sa gabi ng pagpapanibago. At si Dado ang magiging, alay, hindi ko na kaya. Kailangan kong ilayo si Dado dito. Hinanap ko siya sa gitna ng mga nagsasayang tao. Nakita ko siyang kausap si Lenny, ang mga matay puno ng pagmamahal at pagsamba. Dado, tawag ko, lumapit sa kanila. Kailangan nating mag-usap. Tumingin siya sa akin, bahagyang nainis sa paggambala ko. Mamaya na, Tomas, nagse-celebrate kami. Importante ito, Dado, giit ko, hinayla siya palayo ng kaunti kay Lenny. Nakita kong nagbago ang ekspresyon ni Lenny, isang mabilis na pagdilim ng kanyang mga mata bago siya ngumiti ulit. Ano ba yun? Tanong ni Dado, iritado. Si Lenny, bulong ko, tinitiyak na walang ibang makakarinig. Nalaman ko ang totoo. Nakita ko ang mga papeles niya, ang mga litrato. Pinanganak siya noong 1957, Dado. Halos 60 anyos na siya. At hindi siya tumatanda. Tinitigan ako ni Dado, hindi makapaniwala. Tapos, tumawa siya. Isang tawang pilit at walang saya. Ano bang pinagsasabi mo, Tomas? 1957? Nagpapatawa ka ba? Imposible yan. Totoo ang sinasabi ko, Dado. Nakita ko, may mali kay Lenny. May mali sa lugar na ito. Kailangan nating umalis dito. Ang tawa ni Dado ay napalitan ng galit. Ang mga mata niya ay nanlisik. Tumigil ka na nga, Tomas. Naiinggit ka lang ba dahil masaya na ako? Dahil sa wakas, may nagmamahal na sa akin? Palagi ka na lang nega. Kung ayaw mo dito, edi umalis ka. Pero ako, dito lang ako. Mahal ko si Lenny, at pakakasalan ko siya. Dado, hindi mo naiintindihan, ikaw ang hindi nakakaintindi, sigaw niya, tinabig ang kamay ko. Lubayan mo na ako, Tomas. Lubayan mo na kami ni Lenny. Tumalikod siya at bumalik sa tabi ni Lenny, iniwan akong nakatayo roon, mag-isa sa gitna ng nagsasayang mga tao, pakiramdam ko'y mas nag-iisa ako kaysa kailanman. Ang pagkakaibigan namin ni Dado, tapos na. Nasira ng isang pag-ibig na bulag ng isang hiwagang hindi niya kayang makita. Gabi na nang maghiwa-hiwalay ang mga tao. Bumalik kami ni Dado sa kubo nang walang imikan. Humiga siya agad at nagtulog-tulugan. Ako naman ay hindi mapakali. Lumabas ako ng kubo, umupo sa isang malaking bato sa ilalim ng puno ng akasya, at pinagmasdan ang baryo. Tahimik na ulit. Ang mga bintana ng mga bahay ay sarado na. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa buwan, na ngayon ay halos bilog na, at sa andap-andap na bumbilya sa poste. Ngunit sa katahimikan na iyon, may kakaibang enerhiya akong nararamdaman. Parang may naghahanda, parang may nag-aabang. Maya-maya, may napansin akong liwanag mula sa kakahuyan, sa direksyon kung saan namin nakita ang kubo ni Lola Sima, pero mas malayo pa roon. Isang mahinang liwanag, parang apoy.
At may naririnig akong mahinang tunog parang mga bulong o isang koro ng mga nagdarasal. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin, pag-uusisa, takot para kay Dado, o isang desperadong paghahanap ng sagot pero sinundan ko ang liwanag. Dahan-dahan akong naglakad papasok ulit sa gubat, maingat na hindi makalikha ng ingay. Ang mga puno ay mas madidilim, mas nakakatakot sa gabi. Ang mga anino ay tila may sariling buhay. Habang papalapit ako, mas lumilinaw ang mga bulong. Hindi ito dasal. Ito ay isang uri ng chant sa lengguaheng hindi ko maintindihan, ang parehong lengguahe na narinig ko mula kay Lola Sima. Nakarating ako sa isang maliit na kumpol ng mga puno ng kawayan. Sumilip ako sa pagitan ng mga ito. Ang tumambad sa akin ay isang tagpo mula sa pinakamasamang bangungot. Sa isang maliit na patag, may isang grupo ng mga taga-baryo, mga lalaki at babae, bata at matanda, na nakapalibot sa isang maliit na siga. Sila ang nagcha-chant, ang mga mata nila'y nakapikit, ang mga katawan ay bahagyang umuugoy. Sa gitna ng bilog, may isang patay na kambing, ang dugo nito ay inipon sa isang malaking palayok na gawa sa putik. Nakita ko si Mang Isko. Hindi siya kasama sa nagcha-chant. Nakatayo siya sa gilid, ang mukha'y walang emosyon. Nakita ko rin ang ilang mga lalaki na abala sa pagguhit ng mga kakaibang simbolo sa lupa gamit ang sariwang dugo ng kambing. Ang mga simbolo ay paikat-ikot, parang mga ahas na nagpupulupot. Ang amoy ng dugo ay masangsang, humahalo sa amoy ng nasusunog na kahoy mula sa siga. Ito na marahil ang paghahanda para sa ritual. Isang lihim na seremonya sa gitna ng gubat sa ilalim ng papalapit na kabilugan ng buwan. Ang takot ay gumapang sa aking buong katawan, pinparalisado ako sa aking kinatatayuan. Gusto ko nang tumalikod, tumakbo palayo, pero huli na ang lahat. Isang malamig na kamay ang humawak sa aking balikat. Napalingon ako. Si Lenny. Nakatayo siya sa likuran ko, lumitaw mula sa kung saan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, malamig, malalim, at walang kakurap-kurap. Ang ngiti na laging nasa kanyang labi ay wala na. Kanina pa kita hinahanap, Tomas, sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit may diin na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa aking katawan. Mukhang marami ka nang nalalaman. Hindi ako makapagsalita. Ang takot ay bumara sa aking lalamunan. Tumingin siya sa mga taga-baryo na nagpapatuloy sa kanilang ritual, pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin sa akin. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, isang ngiting hindi na sinusubukang magpanggap na maamo. Isang ngiting mapang-angkin at nakakakilabot. Ngayong alam mo na, sabi niya, ang mga matay hindi humihiwalay sa akin, hindi ka na makakaalis. Ang mga salitang iyon, binitawan sa malamig at tahimik na gabi, kasabay ng chant ng mga taga-baryo at ng amoy ng dugo, ang nagselyo sa aking kapalaran. Hindi na ako isang bisita lamang sa baryo Tapayan. Isa na akong bihag. Ang mga kamay na humawak sa akin ay hindi kamay ng tao. Masyadong malakas, masyadong malamig, parang bakal na humigpit sa aking mga braso. Sinubukan kong pumiglas, isiga ang pangalan ni Dado, ngunit ang kamay na tumakip sa aking bibig ay may kakaibang lakas, pinipigilan hindi lamang ang aking sigaw kundi pati na ang aking paghinga. Hinailan nila ako, kinaladkad palayo sa kabong nagsilbi naming munting silungan ni Dado, palayo sa natitirang pag-asa na magising siya sa katotohanan. Dinala nila ako sa pamilyar na direksyon, patungo sa abandonadong kubo sa gilid ng gubat. Ngunit hindi sa loob ng kubo kung saan ko nakausap si Lola Sima. Sa tabi nito, may isang maliit na istrukturang gawa sa bato, halos isang kuweba na siniksik sa gilid ng isang munting burol, natatakpan ng makakapal na baging. Madilim sa loob, amoy lumot at malamig na lupa. Itinulak nila ako papasok. Bumagsak ako sa matigas at mamasamasang sahig na bato. Bago pa ako makabangon, narinig ko ang kalabog ng isang mabigat na rehas na bakal na isinara at nilock. Narinig ko ang papalayo nilang mga yabag, iniiwan ako sa ganap na kadiliman. Kinapa ko ang paligid. Bato, malamig na bato sa lahat ng dako. Bumangon ako, kinapa ang rehas. Makapal at matibay, walang paraan para mabuksan ko ito mula sa loob. Banihag na ako. Tulad ng sinabi ni Lenny, hindi na ako makakaalis. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na siwang sa itaas, sapat lang para maaninag ang hugis ng aking kulungan. Nandito ka na rin pala. Isang boses mula sa sulok ng madilim na silid ang nagpatindig ng aking mga balahibo.
Garalgal, pamilyar. Lola Sima, bulong ko, ang puso ko'y kumakabog na naman sa takot at kaunting pag-asa. Isang anino ang gumalaw mula sa pinakamadilim na bahagi ng kulungan. Si Lola Sima nga, nakaupo siya sa sahig, ang likod ay nakasandal sa malamig na bato. Wala na ang kadene sa kanyang paa. Mukhang dito siya talaga itinatago kapag hindi siya kailangan sa labas. Sinabi ko na sa iyo, Aiho, sabi niya, ang boses ay walang emosyon, resignado. Hindi ka dapat nagbalik. Si Dado po, ang kaibigan ko, halos hindi ko masabi ang mga salita. Kailangan ko siyang iligtas. Mapait na tumawa si Lola Sima, isang tunog na parang tuyong dahon na kinakaskas sa bato. Iligtas? Wala nang makakapagligtas sa kanya ngayon. Wala nang makakapagligtas sa sino mang minahal niya kapag sumapit na ang gabi ng pagpapanibago. Tumingala siya sa maliit na siwang sa itaas. Isang mapulang liwanag ang nagsimulang tumagos doon. Ang liwanag ng papalapit na pulang buwan. Malapit na, bulong ni Lola Sima. Magsisimula na ang seremonya. Kasabay ng kanyang mga salita, nagsimula kaming makarinig ng mga tunog mula sa labas. Isang mahinang ugong noong una na unti-unting lumalakas. Isang koro. Ang koro ng mga taga-baryo, nagcha-chant sa sinaunang lengguwahe na narinig ko na sa gubat kagabi. Ang tunog ay hipnotiko, nakakakilabot. Tila isang panawagan sa mga nilalang na hindi dapat gisingin. Kailangan nating makalabas dito, Lola, sabi ko, hinahampas ang rehas, kahit alam kong walang mangyayari. Kailangan nating pigilan sila. Hindi kumibo si Lola Sima. Nakapikit siya, ang mga labi gumagalaw ng bahagya na parang may binubulong na sariling dasal o sumpa. Ang chant sa labas ay patuloy na lumalakas. May naririnig na rin kaming mga yabag, mga taong naglalakad patungo sa isang direksyon. Papunta sa lugar ng ritual. Bigla akong napahawak sa anteng-anteng na bigay ni Mang Isko. Mainit pa rin ito. May magagawa kaya ito? Idinikit ko ito sa rehas, umaasa sa isang himala. Walang nangyari. Walang silbi ang mga ganyan dito, Aiho, sabi ni Lola Sima, hindi dumidilat. Ang kapangyarihan dito ay mas matanda pa kaysa sa pananampalatayang kinakatawan niyan. Nawalan ako ng pag-asa. Napaupo ako sa sahig, pinakinggan ng papalakas na chant, ang paminsan-minsang tunog ng Batenga, at ang sarili kong mabilis na pagtibok ng puso. Ito na ba ang katapusan? Dito na lang ba ako maghihintay habang ang kaibigan ko ay ginagawang alay? Maya-maya, sa gitna ng ugong ng ritual, may narinig kaming kalampag malapit sa rehas. Napatingin kami pareho ni Lola Sima. Isang anino ang nasa labas. May kinakalikot sa lock. Sino yan? Tanong ko, kinakabahan. Walang sumagot. Narinig namin ang tunog ng pagpihit ng susi o ng kung anong bagay na ginagamit para buksan ang lock. Isang click. At ang rehas ay bahagyang bumukas. Dali, isang pamilyar na boses ang bumulong mula sa labas. Si Mang Isko. Hindi na kami nag-aksaya ng panahon. Mabilis na tumayo si Lola Sima, ang mga kilos niya ay mas mabilis kaysa sa inaasahan ko sa isang matanda. Tinulungan niya akong itulak ang mabigat na rehas. Salamat, Isko, sabi ni Lola Sima nang makalabas kami. Walang panahon para dyan, Sima, sabi ni Mang Isko, ang mukha'y puno ng pag-aalala. Nagsisimula na sila. Nasa altar na si Dado. Tumakbo kami, sinundan si Mang Isko palayo sa kulungan, patungo sa puso ng gubat kung saan ginaganap ang ritual. Ang pulang liwanag ng buwan ay bumabalot sa buong paligid, nagbibigay ng kakaibang kulay sa mga puno at dahon. Ang hangin ay mabigat, puno ng amoy ng bulaklak na kalachuchi, insenso, at ang masangsang na amoy ng dugo. Nakarating kami sa gilid ng malaking patag kung saan nagaganap ang seremonya. Ang lugar ay pamilyar, dito ko sila nakita kagabi. Ngunit ngayon, mas marami ng tao. Ang buong baryo ay narito, nakabihis ng mga simpleng puting damit, nakatayo sa isang malaking bilog sa paligid ng isang sinaunang altar na gawa sa itim na bato. Ang altar ay nasa gitna mismo ng patag, at sa ibabaw nito, may isang malaking rebultong bato, isang figura na halos hindi na makilala dahil sa katagalan, natatakpan ng lumot at mga baging, ngunit may dalawang butas na tila mga mata na nakatitig sa kawalan. Ang mga taga-baryo ay nakapikit, sabay-sabay na nagcha-chant. Ang mga boses nila ay parang alon, umaakyat at bumababa sa isang nakakakilabot na himig. Ang mga bata na nakatayo sa harapan ay hindi nakapikit.
Nakatitig sila sa altar, ang kanilang mga mata ay blanco, at bumubulong sila, ang awit na narinig ko sa aking panaginip, Amalay Diwa, sa gabi gumagala, hiningay kinukuha, puso'y sinisila. Anyo'y nagbabago, sa buwang mapula, huwag magpapaloko, sa ngiting kay ganda. Sa ibabaw ng altar, nakatayo si Lenny. Nakasuot siya ng isang mahabang vestidang pula, kasing kulay ng buwan sa itaas. Ang kanyang buhok ay nakalugay, umaabot hanggang baywang. May isang korona ng mga itim na bulaklak at dugo sa kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa lalaking nakatayo sa harap niya. Si Dado. Nakasuot din siya ng puting damit, katulad ng mga taga-baryo, ngunit may isang kwintas ng pulang bulaklak sa kanyang leeg. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, nakatitig sa malayo, na parang nasa ilalim ng isang malalim na hipnotismo. Isang maliit na ngiti ang nasa kanyang labi, isang ngiti ng kaligayahan na hindi alam ang paparating na katapusan. Dado, hindi ko napigilan ang sarili ko. Sumigaw ako, tumakbo palabas mula sa pagkakatago namin sa gilid ng mga puno, patungo sa altar. Natigil ang chant ng mga taga-baryo. Dumilat sila, ang kanilang mga mata ay sabay-sabay na napako sa akin. Mga matang walang emosyon, malamig, at mapanganib. Huwag, Tomas, sigaw ni Mang Isko, pero huli na. Sinubukan kong lampasan ang bilog ng mga taga-baryo para maabot si Dado, para hilahin siya palayo, pero hinaranggan nila ako. 2, 3, 4 na lalaki ang humawak sa akin. Mas malakas sila kaysa sa inaasahan. Parang hindi mga ordinaryong tao. Bitawan niyo ako, Dado. Gumising ka, sigaw ko, nagpupumiglas. Isang malakas na suntok sa sikmura ang nagpatigil sa akin, nagpakawala ng hangin sa aking mga baga. Bumagsak ako sa lupa, umuubo, habol ang hininga. Bago pa ako makabangon, isang malakas na tadyak sa tagiliran ang nagpagulong sa akin palayo, papunta sa likuran ng altar. Hayaan niyo siya dyan, narinig kong sabi ng isang malamig na boses, ang boses ni Lenny. Hayaan niyo siyang manood. Mula sa aking kinabagsakan, sa likod ng malaking rebeltong bato, wala akong magawa kundi ang manood. Manood habang ang aking kaibigan ay nakatayo sa bingit ng kamatayan. Si Mang Isko at Lola Sima ay nanatili sa gilid, hindi makalapit, pinapalibutan na rin ng ibang mga taga-baryo. Nagpatuloy ang chant, mas malakas, mas mapilit kaysa kanina. Ang pulang liwanag ng buwan ay tila mas tumindi, bumabalot sa buong altar. Itinaas ni Lenny ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga kuko, napansin ko ngayon, ay mahahaba at matutulis, pininturahan ng itim. Humarap siya kay Dado. Hinawakan niya ang mukha nito gamit ang dalawang kamay. Yumuko si Dado, na parang isang alagang aso na susunod sa anumang ipag-uutos ng kanyang amo. At pagkatapos, nagsimula ito. Ang pagbabago. Ang gabi ng pagpapanibago. Ang balat sa mukha ni Lenny ay nagsimulang pumutok. Parang tuyong putik na nabibiyak. Mga maliliit na bitak na gumapang mula sa kanyang noo pababa sa kanyang mga pisngi sa kanyang baba. Kasabay nito, ang balat sa kanyang mga braso at leeg ay nagsimulang magbalat, natutuklap na parang papel na nasusunog, inilalantad ang isang bagay na mapatla at may kintab sa ilalim. Narinig ko ang tunog ng mga butong lumalagotok. Ang kanyang mga balikat ay tumaas, ang kanyang likod ay bahagyang kumuba. Ang kanyang mga daliri ay humaba pa, ang mga kuko ay naging parang mga lanseta. Ang pinakamasaklap ay ang kanyang mukha. Ang balat ay tuluyang natuklap, bumagsak sa sahig ng altar na parang isang walang lamang maskara. Ang nasa ilalim ay hindi mukha ng tao. Ito ay makinis, walang ilong, walang kilay, at higit sa lahat, walang mga mata. Dalawang bahagyang hukay lamang ang naroon kung saan dapat naroon ang mga mata na tila natatakpan ng parehong mapatla at may kintab na balat. Ang tanging natira ay ang kanyang bibig. Ngunit hindi na ito ang bibig ni Lenny. Ito ay humaba, bumuka ng mas malapad kaysa sa normal, nagpapakita ng hindi isang, hindi dalawa, kundi tatlong hanay na mga ngipin, maliliit, napakarami, at kasing tallest na mga karayom. Ito ang tunay na anyo ng nagpapalit anyo. Isang nilalang mula sa pinakamalalim na bangungot. Isang halimaw na nabubuhay sa pamamagitan ng panlilinlang at pag-ubos ng buhay. Sa wakas, tila nagising si Dado mula sa kanyang pagkakahipnotismo. Nakita niya ang halimaw na nasa harap niya. Ang dating pagmamahal at pagsamba sa kanyang mga mata ay napalitan ng purong takot at hindi makapaniwalang pagkasindak.
Bumuka ang bibig ni Dado para sumigaw, ngunit walang tunog na lumabas. Ang nilalang, ang dating si Lenny, ay bumuka rin ng bibig. Isang nakakabinging hilanghing ang lumabas mula rito, isang tunog na hindi galing sa mundong ito. At mula sa bibig nito, lumabas ang isang mahabang dila, hindi dila. Isang tubo na gawa sa maputlang laman na may mga maliliit na pangil sa dulo. Itinusok nito ang tubo sa dibdib ni Dado. Isang nakapangingilabot na sigaw ang sa wakas ay kumawala mula kay Dado. Isang sigaw ng hindi mailarawang sakit at paghihirap. Ang kanyang katawan ay nanginig ng husto, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa paghihirap habang nararamdaman niyang hinihigop ang kanyang buhay. Nakita ko ito. Nakita ko ang enerhiya, isang maputlang liwanag na dumadaloy mula sa katawan ni Dado, papasok sa tubo, patungo sa bibig ng halimaw. Kasabay nito, ang rebeltong bato sa altar ay nagsimulang umilo ng bahagya, ang dalawang butas ng mata nito ay nagliwanag na parang mga baga. Tila ito ang tumatanggap ng kaluluwa at lakas na ninanakaw mula kay Dado. Ang sigaw ni Dado ay hum-ina, naging ungol, hanggang sa tuluyan ng nawala. Ang kanyang katawan ay nagsimulang mangitim, matuyo, na parang isang daong nalalante sa init ng araw. Ang kanyang balat ay kumulubot, ang kanyang mga buto ay tila lumiliit. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang dating si Dado ay wala na. Ang natira na lang ay isang tuyot na bangkay, na dahan-daang naging abo sa ibabaw ng altar, tinatangay ng hangin na humihihip mula sa gubat. Ang halimaw ay humugat ng malalim na hininga, ang makinis nitong dibdib ay umangat. Ang maputlang liwanag sa katawan nito ay mas tumingkad. Ang gabi ng pagpapanibago ay kumpleto na. Ang alay ay naibigay na. Ang mga taga-baryo ay huminto sa pagtiyan. Ang katahimikan na bumalot sa patag ay mas nakakabingi kaysa sa kanilang mga awit. Nakatayo lang sila roon, nakatingin sa halimaw sa altar, ang kanilang mga mukha ay walang emosyon, na parang nasaksihan lang nila ang isang pangkaraniwang pangyayari. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Ang imahe ni Dado na nagiging abo, ang tunay na anyo ni Lenny, ang malamig na mga mata ng mga taga-baryo, lahat ay nakatatak sa aking isipan. Ang sakit, ang takot, ang galit, ang kawalan ng magawa, naghahalo-halo sa loob ko, nagbabantang durugin ang natitira ko pang katinoan. Ang halimaw sa altar ay dahan-daang gumalaw. Ibinaba nito ang mga kamay. Ang makinis nitong mukha ay lumingon sa direksyon ko, kahit wala itong mga mata. Alam kong nakikita niya ako. Alam kong, ako na ang susunod. Ang halimaw, ang dating si Lenny, ay dahan-daang humakbang pababa mula sa altar. Ang bawat kilos nito ay tila sinadya, puno ng isang sinaunang kumpiyansa. Ang walang matang mukha nito ay nakatutok pa rin sa aking direksyon, kahit na ako'y nakahandusay pa rin sa lupa, hindi makagalaw dahil sa pinaghalong lagim at pagkabigla. Nararamdaman ko ang gutom nito, hindi gutom sa laman, kundi gutom sa takot, sa desperasyon. Ako na nga ang susunod. Ang natitirang saksi. Ang dayuhang masyadong maraming nalaman. Ang mga taga-baryo ay nanatiling tahimik, nakatayo na parang mga rebulto, nagmamasid. Naghihintay sa huling akto ng kanilang madugong dula. Ngunit bago pa man makalapit ng tuluyan ng halimaw, isang sigaw ang pamunit sa nakabibinging katahimikan. Huwag! Si Lola Sima. Tumakbo siya mula sa gilid, ang dating garalgal na kilos ay napalitan ng isang di inaasahang liksi. Sumugod siya patungo sa halimaw, may hawak na isang matulis na piraso ng kahoy na napulot niya marahil sa lupa. Natigilan ng halimaw. Tila nagulat sa biglaang pagsuway. Lumingon ito kay Lola Sima, ang makinis na mukha ay tila kumukunot sa inis. Kasabay nito, kumilos si Mang Isko. Takbo na, Tomas. Dali, sigaw niya, tinutulungan akong makatayo. Ang biglaang kaguluhan ay tila gumising sa mga taga-baryo mula sa kanilang pagkatulala. Ang ilan ay nagsimulang kumilos para awatin si Lola Sima, habang ang iba naman ay humahabol sa amin ni Mang Isko. Saan tayo pupunta? Tanong ko, habang hila-hila ako ni Mang Isko palayo sa patag, pabalik sa mas siksik na bahagi ng gubat. Sa yungib. Doon lang tayo maaaring ligtas pansamantala, sagot niya, hingal na hingal. Lumingon ako. Nakita ko si Lola Sima na nakikipagbuno sa halimaw. Hindi pisikal na labanan, kundi isang laban ng kalooban. Sumisigaw si Lola Sima ng mga salitang hindi ko maintindihan, mga salitang tila nagpapahina o nagpapagalit sa halimaw.
Ang mga taga-baryo ay nag-aatubiling lumapit, tila natatakot din sa kung anong nangyayari. Hinayla ako ni Mang Isko. Wala akong nagawa kundi ang sumunod, ang puso ko'y mabigat sa pag-iwan kay Lola Sima, ngunit alam kong ito lang ang paraan para magkaroon pa kami ng pag-asa. Tumakbo kami ni Mang Isko sa ilalim ng pulang buwan, ang mga anino namin ay humahaba at sumasayaw sa lupa. Ang mga sigaw mula sa ritual ay unti-unting humihina sa aming likuran, napapalitan ng tunog ng aming sariling paghinga at ng mga yabag ng mga humahabol sa amin. Dinala ako ni Mang Isko sa isang bahagi ng gubat na hindi ko pa napupuntahan. Mas luma ang mga puno dito, mas malalaki ang mga ugat na gumagapang sa lupa. Huminto kami sa harap ng isang tila pader na bato na natatakpan ng makakapal na baging at lumot. Akala ko'y wala ng daan. Ngunit hinawi ni Mang Isko ang mga baging, inilalantad ang isang makitid na pasukan, isang yungib. Dito, sabi niya, itinulak ako papasok. Ang banal na yungib. Dito itinatago ang mga kasaysayan ng Tapayan at ang mga lihim nito. Pumasok kami sa yungib. Mas malamig sa loob at ang hangin ay mabigat, amoy lupa at bato na matagal nang hindi nasisikatan ng araw. May kakaibang katahimikan dito, isang katahimikang tila may bigat, may sariling kamalayan. May sinindihang sulo si Mang Isko na nakatago pala malapit sa pasukan. Ang liwanag nito ay nagbigay buhay sa mga pader ng yungib. At ang nakita ko ay nagpahinto sa aking paghinga. Ang mga pader ay puno ng mga ukit. Mga sinaunang larawan na inukit sa bato. Nakita ko ang mga larawan ng mga tao, mga taga-baryo mula sa iba't ibang panahon na nag-aalay sa harap ng pamilyar na rebultong bato. Nakita ko ang larawan ng isang nilalang na may maraming anyo, minsan ay anyong magandang babae, minsan ay anyong malaking itim na ibon na may matatalas na kuko, minsan ay anyong anino na may mapupulang mata. Ang nagpapalit anyo. Nakita ko rin ang mga larawan ng ritual, ang pag-aalay ng puso at laman sa ilalim ng pulang buwan. Ang pagbabago ng anyo, ang pagsali ng lakas. Paulit-ulit itong nangyayari sa mga larawan na parang isang siklong walang katapusan. Habang pinagmamasdan ko ang mga ukit, may naramdaman akong malamig na hangin na humaplos sa aking batok. At may narinig akong bulong. Napakahiya, halos hindi marinig, ngunit malinaw. Tomas, napalingon ako. Wala namang ibang tao sa yungib kundi kami ni Mang Isko. Si Mang Isko ay abala sa pagsisindi ng iba pang mga sulo na nakalagay sa mga siwang ng bato. May narinig ka ba, Mang Isko? Tanong ko, kinakabahan. Umiling siya. Wala. Ay ho. Baka guni-guni mo lang. Malakas ang enerhiya dito sa loob. Ang mga pader na ito, saksi sila sa napakaraming buhay na kinitil at mga lihim na itinago. Tulungan mo kami, Tomas. Narinig ko na naman ang bulong. Mas malinaw ngayon. Hindi lang isang boses, kundi marami. Mga boses na puno ng lungkot at pagmamakaawa. Nagmumula ba ito sa mga pader? O sa hangin? Napatingin ako sa isang partikular na ukit sa pader. Isang babae, nakatayo sa harap ng altar, ngunit hindi siya mukhang masaya o hipnotisado. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtutol, ng galit. Ang kanyang mga kamay ay nakataas na parang may itinataboy. Sa paligid niya, ang mga taga-baryo ay mukhang nagkakagulo, ang ritual ay tila naantala. Sa ibabaw ng altar, ang rebulto ay may bitak. Mang Isko, tawag ko sa kanya, itinuro ang ukit. Ano po ito? Lumapit si Mang Isko, tiningnan ang ukit. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Iyan ang nangyari 50 taon na ang nakalilipas. Kasabay ng kanyang mga salita, isang anino ang lumitaw sa pasukan ng yungib. Si Lola Sima. May mga galos siya at punit ang damit, ngunit buhay. Tumakbo siya papasok at itinulak ang isang malaking bato para harangan ang pasukan. Narinig namin ang mga sigaw at kalampag mula sa labas. Hinahanap nila kami. Humarap si Lola Sima sa amin, ang kanyang paghinga ay mabilis, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang linaw ngayon. Tumingin siya sa ukit sa pader na tinitingnan namin ni Mang Isko. Ako yan, sabi niya, ang boses ay mahina ngunit matatag. Nagkatinginan kami ni Mang Isko. 50 taon na ang nakalipas, pagpapatuloy ni Lola Sima, hinahaplos ang ukit sa pader. Ako ang nasa altar na yun. Ako ang dapat na maging alay. Kagaya ng binatang kaibigan mo. Isang bakas ng sakit ang gumuhit sa kanyang mukha nang maalala si Dado. Ngunit hindi ako pumayag, sabi niya, ang boses ay tumigas.
Nang maramdaman ko ang paghigop niya sa aking lakas, nang makita ko ang tunay niyang anyo, lumaban ako. Ginamit ko ang lahat ng natitira kong lakas para itulak siya palayo, para sirain ang koneksyon. Dito nagsimula ang kanyang flashback. Hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng mga imahe na tila ipinapasa niya sa aming isipan, o marahil ay dahil sa enerhiya ng yungib. Nakita ko ang gabing iyon, 50 taon na ang nakalipas. Ang pulang buwan. Ang altar. Ang batang si Lola Sima, puno ng takot ngunit may determinasyon. Ang halimaw na nagbabago ng anyo. Ang sigawan. Ang pagkatulala ng mga taga-baryo ng unang beses na may lumaban. Ang pagbitak ng rebulto. Ang pag-urong ng halimaw, hindi dahil sa natalo, kundi dahil naantala, nasira ang perpektong daloy ng ritual. Hindi ako nagtagumpay na palayasin siya ng tuluyan, sabi ni Lola Sima, bumabalik sa kasalukuyan, ang mga matay puno ng pait. Ngunit ang paglaban ko ay nagdulot ng pinsala sa kanya, at sa akin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang aswang matriarka, ang nilalang na kumontrol sa katawang iyon na tinawag ninyong Lenny, ay hindi basta-basta sumusuko sa kanyang sisidlan, paliwanag niya. Nang ako'y lumaban, hindi niya lubusang maalis ang aking kaluluwa o kamalayan. Sa halip, ikinulong niya ako, dito. Itinuro niya ang kanyang sariling sentido. Ang aking isipan ay naging kulungan ko. Ang mga alaala ko ay nagkawatak-watak. Ang nakikita ninyong kabaliwan ko ay ang patuloy na pakikipaglaban ng aking kaluluwa sa loob, at ang mga fragmento ng kaalaman at alaala ng halimaw na naiwan sa akin nang hindi naging kumpleto ang paglipat niya sa bagong katawan. Kaya pala alam niya ang tungkol sa gabi ng pagpapanibago. Kaya pala may mga sandaling malinaw ang kanyang pag-iisip. Kaya pala siya kinadina, hindi lang dahil bayolente siya, kundi dahil siya ang buhay na patunay ng isang nabigong ritual, isang paalala ng kahinaan ng halimaw. Ang halimaw, sa kalaunan, ay nakahanap ng bagong sisidlan, ang kasalukuyang Lenny, ngunit ang koneksyon kay Lola Sima ay hindi lubusang naputol. Ang mga boses na naririnig mo, Tomas, sabi ni Lola Sima, tumingin sa akin ng diretso, ay hindi lamang ang aking kaluluwa na humihingi ng tulong. Sila ang mga kaluluwa ng lahat ng naging biktima niya na nakakulong sa rebeltong iyon. Ang kanilang lakas, ang kanilang sakit, nararamdaman ko rito sa yungib. Dahil dito nakatago ang susi para mapalaya sila, at mapalaya ako. Paghihiwalay ng anino at katawan, bulong ko, naalala ang mga salita niya noon. Tumango si Lola Sima, isang sinaunang ritual na kabaligtaran ng ginagawa nila sa labas. Isang ritual na kayang pumutol sa koneksyon ng halimaw sa kanyang sisidlan at palayasin ang kanyang maitim na anino. Ngunit kailangan itong gawin, ngayon na. Paano? Tanong ni Mang Isko. Nasa labas sila. Papatayin nila tayo kapag lumabas tayo. Hindi natin kailangang lumabas, sabi ni Lola Sima, lumapit sa pinakaloob na bahagi ng yungib. May isang maliit na altar doon na gawa rin sa bato, mas luma pa kaysa sa mga ukit sa pader. Sa ibabaw nito, may mga nakakalat na gamit, mga tuyong dahon, mga kakaibang buto, isang mangkok na putik, at isang maliit na patalim na gawa sa obsidian. Ang yungib na ito ay konektado sa altar sa labas. Ang enerhiya ay dumadaloy dito. Kung magagawa natin ang ritual dito, mararamdaman niya ito. Mapipilitan siyang humiwalay. Pero sino ang gagawa ng ritual? Tanong ko. Mukhang komplikado ang mga simbolo at mga salitang kailangan. Tumingin sa akin si Lola Sima, ang kanyang mga mata ay puno ng bigat ng desisyon. Ikaw, Tomas. Ako? Bakit ako? Dahil ikaw ay isang dayo. Paliwanag niya. Ang iyong dugo ay hindi pa nadungisan ng kasunduan sa halimaw na iyon, hindi tulad ng sa amin ni Isko. Ang iyong intensyon na iligtas ang kaibigan mo, kahit nabigo ka, ay nagbibigay sa iyo ng lakas na kailangan. Ngunit, nag-alinlangan siya. May kapalit ito. Kung magtagumpay tayo, mapapalayas ang halimaw, marahil ay mapapalaya ang mga kaluluwa sa rebulto. Ngunit kung mabaygo tayo, ang iyong kaluluwa ang magiging kabayaran. Ikaw ang magiging susunod na alay, hindi na kailangan ng pulang buwan. Napalunok ako. Ang bigat ng pagpipilian ay halos magpaguho sa akin. Buhay laban sa buhay. Ang kaligtasan ko laban sa posibleng kaligtasan ng marami, at ang paghihiganti para kay Dado. Tumingin ako sa mga ukit sa pader, sa mga larawan ng mga biktima. Narinig ko ulit ang mga bulong, mas malakas ngayon, puno ng pag-asa at pagmamakaawa. Naramdaman ko ang mainit na anteng-anteng sa aking dibdib.
Naalala ko ang huling sigaw ni Dado. Gagawin ko, sabi ko, ang boses ko'y nanginginig ngunit may determinasyon. Ituro ninyo sa akin ang dapat kong gawin. Nagkatinginan sina Lola Sima at Mang Isko. Isang tango mula kay Mang Isko. Mabilis na kumilos si Lola Sima. Inilatag niya ang mga gamit sa maliit na altar. Iginiya niya ako. Kailangan kong iguhit ang mga simbolo mula sa ukit sa pader, ngunit baligtad sa sahig ng yungib gamit ang isang puting yeso na gawa sa dinurog na buto. Kailangan kong sunugin ang mga tuyong dahon sa mangkok habang binibigkas ang mga salitang itinuturo niya, ang chant ng mga taga-baryo, ngunit binabaligtad ang bawat pantig. Ang pinakamahirap na bahagi, kailangan kong gamitin ang aking sariling dugo. Kinuha ko ang patalim na obsidian. Matulis ito. Nag-alinlangan ako saglit pagkatapos ay huminga ng malalim at hiniwa ang aking palad. Mainit na dugo ang dumb alloy. Pinatak ko ito sa mangkok na may nasusunog na dahon at ginamit para kumpletuhin ang mga simbolo sa sahig. Habang binibigkas ko ang baligtad na chant, naramdaman ko ang pagbabago sa hangin sa loob ng yungib. Lumamig ito ng husto. Ang mga sulo ay nagsimulang yumandap-andap. Ang mga bulong ay naging mga sigaw ng pag-asa at ng papalapit na paglaya. Naramdaman ko ang pagyanig ng lupa. Mahina noong una, pagkatapos ay lumakas. Ang mga alikabok ay nahuhulog mula sa kisame ng yungib. Mula sa labas, narinig namin ang isang nakapangingilabot na helanghing, ang helanghing ng halimaw. Isang tunog ng matinding sakit at galit. Alam niyang may nangyayari. Ituloy mo lang, Tomas, sigaw ni Lola Sima, ang mukha'y pinagpapawisan na rin. Malapit na, ipinagpatuloy ko ang chant, mas malakas, mas mabilis. Ang dugo mula sa aking palad ay patuloy na tumutulo. Ang mga simbolo sa sahig ay tila nagliliwanag. Bigla, isang napakalakas na pagyanig ang yumanig sa buong yungib. Kasabay nito, narinig namin ang isang malakas na tunog ng pagbitak mula sa labas, ang tunog ng bato na nabibiyak. At pagkatapos, ang helanghing ng halimaw ay naging isang nakatutulig na sigaw ng pagkatalo, o marahil, ng pagtakas. Nakita namin, o naramdaman, ang isang makapal na itim na usok na dumaan sa siwang ng pasukan ng yungib, mabilis na naglaho sa kalangitan. Ang aswang matriarka. Hindi siya namatay. Naples lang siya mula sa kanyang sisidlan. Malaya siya ngayon, walang katawan, naghahanap ng bagong mabibiktima. Kasabay ng paglisa ng itim na usok, tumigil ang pagyanig. Ang mga bulong sa yungib ay unti-unting humina, napalitan ng isang payapang katahimikan. Ang mga sulo ay muling nagliwanag ng normal. Napaluhod ako sa pagod at sakit mula sa aking sugat. Tumingin ako kay Lola Sima. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit may kakaibang kapayapaan sa kanyang mga mata na ngayon ko lang nakita. Nagtagumpay tayo, bulong niya. Ngunit kasabay ng tagumpay, narinig namin ang galit na mga sigaw at malalakas na kalampag sa pasukan ng yungib. Ang mga taga-baryo, galit sila, nawala ang kanilang Diyos-Diyosan. Nawala ang kanilang kasiguraduhan, at kami ang kanilang sisisihin. Isang matandang lalaki, marahil ang bagong pinuno o ang pinakamatanda sa kanila, ang lumapit sa siwang. Ang mukha niya ay kulubat sa pag-aalala at pagod. Wala na siya, sabi ng matanda, ang boses ay mahina. Umalis na kayo. Ganoon lang, tanong ni Mang Isko, hindi makapaniwala. Ano pa ang gusto ninyong gawin namin? Sagot ng matanda, may bahid ng pait. Sinira ninyo ang aming panata. Nawala siya. Ang rebulto, basag na. Wala nang saysay ang lahat. Tumingin siya sa akin, ang mga matay may halong takot at galit. Ikaw, Dayo, umalis ka na. Huwag ka nang babalik dito kailanman. Dalhin mo ang iyong kamalasan palayo sa amin. Tumango si Lola Sima. Makakaalis ka na, Tomas. Tumingin siya sa akin, isang tinging may lungkot ngunit may pasasalamat din. Salamat sa iyong tulong. Ngunit tama sila, hindi ka naligtas dito. Ang alaala ng nangyari, mananatili ito sa baryong ito. Tinulungan ako ni Mang Isko na makatayo ng tuluyan. Ang sugat sa aking palad ay medyo humupa na ang pagdurugo, ngunit ang hapdi ay naroon pa rin. Paano kayo? Tanong ko kina Lola Sima at Mang Isko. Dito kami, sagot ni Lola Sima. Ito ang aming tahanan, sa kabila ng lahat. Susubukan naming itama ang mga mali. O hindi bababasa, mabuhay ng payapa hanggat maaari. Nagpaalam ako sa kanila, isang poem na walang salita, puno ng mga emosyong hindi kayang bigkasan.
Lumabas ako ng yungib, nilagpasan ng mga taga-baryo na nakayuko lang, umiiwas ng tingin. Hindi ko alam kung galit sila, natatakot, o nahihiya. Marahil lahat ng iyon. Naglakad ako palayo sa gubat, palayo sa altar, palayo sa baryo Tapayan. Ang araw ay sumisikat na ng tuluyan, ngunit ang liwanag nito ay hindi kayang pawiin ang dilim na bumalot sa aking kaluluwa. Ang bawat hakbang palayo ay parang ang paghakbang palayo sa isang bangungot, ngunit alam kong ang mga multo nito ay susunod sa akin. Ang motor ni Dado ay naroon pa rin kung saan namin iniwan, sa ilalim ng puno malapit sa kubo. Nagawa ko itong paandarin, marahil ay hindi naman talaga ito sira, marahil ay isa lamang iyong paraan ng baryo para hindi kami makaalis noon. Sumakay ako, nilisan ng lugar na iyon na walang lingon likod. Ang imahe ni Dado na nagiging abo, ang halimaw na anyo ni Lenny, ang mga blangkong mata ng mga taga-baryo, ang awit ng mga bata, lahat ay nakaukit na sa aking isipan, mga peklat na hindi na kailanman mabubura. 3 buwan. 3 buwan na ang lumipas mula nang makabalik ako sa Maynila. Ngunit ang Maynila na iniwan ko ay hindi na ang Maynilang binalikan ko. O marahil, ako ang nagbago. Ang ingay ng syudad na dati aking kinaiinisan ay tila isang malayong ugong na lamang ngayon. Ang mga ilaw, ang mga tao, ang mga gusali, lahat ay parang bahagi ng isang panaginip na hindi ako lubusang magising. Hindi na ako bumalik sa dati kong trabaho. Paano ako makakabalik? Paano ako makikihalubilo sa mga taong ang pinakamalaking problema ay traffic o deadline, samantalang nasaksihan ko ang isang kasal kung saan kinain ng buhay ang aking kaibigan? Paano ko maipapaliwanag ang sugat sa aking palad na mabagal gumaling o ang biglaang pagputi ng ilang hibla ng aking buhok? Ang mga gabi ang pinakamalala. Ang pagtulog ay hindi pahinga, kundi isa na namang paglalakbay pabalik sa baryo Tapayan. Ang mga anino sa aking kwarto ay nagiging mga puno sa gubat. Ang amoy ng syudad ay napapalitan ng amoy ng kalachuchi, insenso, at dugo. Madalas, naririnig ko siya, ang boses ni Dado. Tinatawag ang pangalan ko. Minsan, humihingi ng tulong. Minsan, nanonumbat. Bakit mo ako iniwan, Tomas? May mga gabi ring naririnig ko ang chant, ang baligtad na chant na ginamit ko sa yungib. At minsan, sa pinakamalalim na bahagi ng gabi, nararamdaman ko ito, ang malamig na haplos sa aking batok. Napapabalikwas ako, pawis na pawis, ang puso ko'y dumadagundong, naghahanap ng anino sa dilim na alam kong wala naman doon. O meron nga ba? Sinubukan kong magpatingin sa doktor, sa psychiatrist. Ang sabi nila, post-traumatic stress disorder. Binigyan nila ako ng mga gamot na pampakalma, pampatulog. Nakakatulong naman ng kaunti, ngunit hindi nito kayang burahin ang mga alaala, ang takot, ang pagdududa. Totoo ba ang lahat ng nangyari? O nababaliw na ba ako? Isang hapon, naisipan kong pumunta sa palengke. Kailangan kong subukang bumalik sa normal. Kailangan kong piliting mabuhay. Naglakad-lakad ako sa gitna ng mga taong nagtitinda at namimili, ang ingay at amoy ng palengke ay gumugulo sa aking mga pandama. Napadaan ako sa isang pwesto ng mga nagtitinda ng sangkap para sa nganga, apog, bunga, dahon ng ikmo. May isang matandang babae na nakaupo roon, abala sa pag-aayos ng kanyang paninda. Payat siya, kulubat ang balat at may pulang mantsa ng nganga sa gilid ng kanyang bibig. Mukha siyang ordinaryong matandang tindera. Ngunit nang magangat siya ng tingin at magtama ang aming mga mata, para akong napako sa aking kinatatayuan. Ang kanyang mga mata, may kakaiba sa mga iyon. Isang uri ng lalim, ng lamig, na pamilyar sa akin. Mga matang tila nakakakita hindi lang ng aking pisikal na anyo, kundi pati ng aking kaluluwa, ng aking mga lihim, ng aking takot. Mga matang katulad ng kay Lenny. Ngumiti ang matanda sa akin, isang ngiting walang ngipin. Ngunit ang mga mata niya ay hindi ngumingiti. Nanatili itong malamig, mapanuri. Pagkatapos ng ilang segundo, ibinalik niya ang tingin sa kanyang paninda na parang walang nangyari. Napatakbo ako palayo sa pwestong iyon, ang puso ko'y mabilis ang tibok. Guni-guni ko lang ba yon? Epekto ba ng gamot? O ng trauma? O posible kayang? Hindi, imposible. Matanda na yun. At saka, ang aswang matriarka ay usok na lang na naglaho. Wala na siyang katawan. Pinilit kong kalimutan ang nangyari sa palengke. Isang linggo pa ang lumipas. Medyo gamaan ang pakiramdam ko. Naisipan kong umuwi muna sa probinsya namin sa Batangas.
Marahil ang sariwang hangin doon, ang pamilyar na kapaligiran, ang makakatulong sa akin. Sumakay ako ng jeep pauwi. Punuan, gaya ng dati. Mainit ang hangin na pumapasok sa bintana. Maalikabok, pinilit kong ipikit ang aking mga mata, umaasang makakaidlip kahit saglit. Sa isa sa mga paghinto ng jeep sa kanto para magsakay ng pasahero, naramdaman kong may umupo sa tabi ko. Hindi ko na sana papansinin, ngunit may naamoy ako. Isang pamilyar na amoy, sampagita, ngunit may kasamang ibang amoy, isang bagay na hindi ko matukoy. Amoy luma, o amoy nabubulok na laman. Napamulat ako, isang babae ang nakaupo sa tabi ko. Nakatalikod siya ng bahagya, inaayos ang kanyang bayad. Mahaba ang kanyang itim na buhok, nakapusod ng simple. Nakasuot siya ng isang simpleng blusang may mahabang mangas, kulay pula. Hindi ko makita ang kanyang mukha, ngunit ang kaba sa dibdib ko ay biglang bumalik, mas matindi kaysa dati. Ang pamilyar na amoy, ang mahabang manggas, ang kulay pula. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang mukha niya, maganda. Maamo. Ngunit ang mga mata niya. Nanigas ako sa aking kinauupuan. Ang mga matang iyon, walang emosyon. Malamig. Malalim. Ang mga mata ni Lenny. Ngumiti siya sa akin. Isang ngiting abot sa labi, ngunit hindi umaabot sa mga mata. Ang parehong ngiti na bumigani kay Dado. Ang parehong ngiti na nakita ko bago siya magbagong anyo. Matagal na tayong hindi nagkita, Tomas. Ang boses niya, malambing, pamilyar. Ang boses ni Lenny. Hindi ako makapagsalita. Hindi ako makagalaw. Ang lahat ng tao sa jeep ay tila naglaho. Kami na lang dalawa ang naroon. Siya at ako. Ang halimaw at ang saksi. Ang ngiti sa kanyang labi ay hindi gumalaw, ngunit narinig ko ito. Sa loob ng aking ulo. Isang tawa. Hindi malakas, ngunit matinis. Malamig. Isang tawang nanunuot sa buto, nangungutya, nagbabanta. Isang tawang nagsasabing hindi pa tapos ang lahat. Na kahit anong gawin ko, kahit saan ako magpunta, hindi ako makakatakas. Susundan niya ako. O baka naman hindi na niya kailangang sumunod pa. Baka naman. Ang tawa ay patuloy na umalingaw-ngaw sa loob ng aking isipan, lumalakas, dumadagundong, sinasapawan ang ingay ng jeep, ang ingay ng syudad, ang tibok ng sarili kong puso. Isang walang katapusang tawa mula sa kadiliman.